Tahimik akong nakatingin sa malawak na bintana ng opisina habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng matataas na gusili sa Makati. Sa labas, abala ang mga tao sa kani-kanilang buhay. Pero sa loob ng kwartong iyon ay tila ako lang ang naiwan na hindi makahinga ng maayos. Ilang segundo akong napapikit bago ko muling binalikan ang makapal na folder na nasa harapan ko. Mga reports iyon ng kumpanya namin, ang Valencia Holdings, isa sa pinakamalalaking construction firms sa bansa. Sa papel, isa lamang akong ordinaryong executive assistant sa kumpanya. Tahimik, simple, at halos hindi napapansin ng karamihan. Pero ang hindi alam ng lahat, kabilang na ang sarili kong asawa, ay matagal nang may nakapangalan sa aking shares na mas malaki pa kaysa sa pinagsamang pagmamay-ari ni na Adrian at ng ina niyang si Doña Celeste. Hindi ko naman iyon kailanman ipinagyabang, mas pinili kong mamuhay ng simple kahit kaya kong bilhin ang halos lahat ng gusto ko. Lumaki akong mahirap sa probinsya, kaya hindi nawala sa akin ang pagiging praktikal at tahimik. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit hindi ako kailanman nagustuhan ni Doña Celeste. Sa kanya, isa lang akong probinsyanang nakatsamba sa anak niyang si Adrian. Hindi bagay sa pamilya natin ang babaeng iyan. Ilang beses ko nang narinig ang linyang iyon mula sa kanya, kahit palihim niyang sinasabi. Akala siguro niya ay hindi ko alam ang lahat ng pangmamaliit niya sa akin. Pero sanay na ako. Simula pa lang nang ipakilala ako ni Adrian sa pamilya nila, 4 na taon na ang nakalipas, ramdam ko nang hindi ako kailanman matatanggap ng biyenan ko. Kahit noong ikasal kami, hindi naging masaya si Doña Celeste. Hindi niya man direktang tinutulan ang kasal, pero kitang-kita sa mukha niya ang diskusto habang naglalakad ako sa aisle noon. Naaalala ko pa kung paano niya ako sinukat mula ulo hanggang paa na parang isa akong dumi sa mamahaling sapatos niya. Pero tiniis ko lahat ng iyon dahil mahal ko si Adrian noon. Tahimik akong napabuntong hininga habang iniaayos ang ilang dokumento sa mesa ko. Mag-aalas 7 na pero wala pa rin si Adrian. Mula nang maging operations director siya sa kumpanya, madalas na itong umuuwi ng gabi. Noong una ay iniintindi ko pa. Iniisip kong baka sobrang busy lang talaga siya. Pero habang tumatagal, parang may nagbabago. Malamig na siyang makitungo sa akin. Madalas na rin siyang hindi sumasabay kumain. Minsan, kahit kinakausap ko siya ay tila lutang siya at wala sa isip ang sinasabi ko. Pero sa tuwing tinatanong ko kung may problema ba, simpleng pagod lang ako ang laging sagot niya. Naputo lang iniisip ko nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina ko. Pumasok ang secretary ni Doña Celeste. "Ma'am Veronica, pinapatawag kayo ni Ma'am Celeste sa mansion. May family dinner daw po." Bahagya akong natigilan. Bihira akong imbitahan ng biyenan ko sa kahit anong gathering, lalo na kung family dinner. Kadalasan nga ay mas gusto niyang hindi ako sumasama. "Sige, susunod ako." Mahinahon kong sagot. Pagdating ko sa mansion makalipas ang halos 1 oras, agad kong naramdaman ang bigat ng hangin sa loob. Tahimik ang buong bahay, pero may kakaibang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Nadatnan kong nakaupo si Doña Celeste sa sala habang uminom ng wine. Nang nakita niya ako ay malamig niyang tinignan. "Late ka na naman." Sabi nga ng office, hindi dahilan ang trabaho para mapabayaan ng asawa. Hindi na ako sumagot. Sanay na akong lagi na lang may mali sa paningin niya. "Aakyat na po mula ako," mahinahon kong sinabi. Pero bago pa ako tuluyang makaalis, ay may narinig akong mahinang tawanan mula sa kusina. Hindi ko sana papansinin iyon kung hindi ko nakilala ang boses ni Adrian. Napahinto ako. Kasunod niyon ay boses ng isang babae. Hindi ba magagalit si Veronica kapag nalaman niya? Mahigpit na napahawakan si Adrian sa baso bago siya sumagot. "Wala siyang magagawa. Matagal nang gusto ni Mama na ikaw ang mapangasawa ko." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Hindi agad akong nakagalaw. Nakatayo lang ako roon habang unti-unting bumibigat ang dibdib ko.
Maya-maya pa ay narinig ko ulit ang boses ni Doña Celeste mula sa sala. Mas bagay kayo ni Samantha, hindi tulad ng isa diyang probinsyana. Napapikit ako ng mariin. Pakiramdam ko ay unti-unting dudurog ang lahat ng pinanghahawakan ko sa loob ng 4 na taon. Gusto kong sugurin sila, gusto kong magtanong, pero naibay sa akin ang katahimikan. Dahan-dahan kong iniaakyat ang kwarto namin ni Adrian nang hindi nila napapansin. Pagpasok ko ay agad kong isinara ang pintuan bago tuluyang napaupo sa gilid ng kama. Tahimik lang akong nakatingin sa kawalan habang pilit pinipigilan ang pagpatak ng luha ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong ganun hanggang sa unti-unti kong binuksan ang drawer ng bedside table. Mula doon ay inilabas ko ang isang lumang envelope. Nanginginig ang kamay kong binuksan iyon. Naroon pa rin ang dokumentong matagal kong itinatago. Ang huling habilin ni Don Emilio Valencia, ang tunay na founder ng Valencia Holdings. Ang taong tumuring sa akin na parang sariling anak bago siya mamatay. At sa papel na iyon, malinaw na nakasulat ang isang bagay na walang ibang nakakaalam. Na kapag dumating ang araw na tuluyang masira ang pamamalakad ng pamilya niya sa kumpanya, ako ang hahawak sa lahat. Ako ang tunay na CEO ng Valencia Holdings. Tahimik akong napaluha habang nakatitig sa dokumento. Para sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang pagkakataon, naramdaman kong baka malapit nang magbago ang lahat. Kinabukasan ay maaga ako nagising kahit halos wala akong tulog buong gabi. Mabigat pa rin ang dibdib ko mula sa mga narinig ko kina Adrian at Doña Celeste, pero pinili kong kumilos na parang walang nangyari. Sanay na akong itago ang nararamdaman ko. Sa loob ng maraming taon, natutunan kong lunukin ang sakit nang walang kahit anong reklamo. Pagbaba ko sa dining area ng mansion ay agad kong nadatnan si Doña Celeste na eleganting umiinom ng kape habang nagbabasa ng magazine. Nang mapatingin siya sa akin ay bahagya siyang nagumiti pero halatang pilit lamang iyon. Mabuti naman at bumaba ka rin. Malamig niyang sabi. May importante tayong bisita mamaya. Tahimik lang akong umupo sa tapat niya. Bisita po? Tumihim siya bago inilapag ang tasa. Someone special. Hindi ko na kailangang itanong kung sino iyon. Ramdam ko na agad kung sino ang tinutukoy niya. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumaba si Adrian mula sa 2nd floor. Nakaayos na ito para sa trabaho pero halatang galing lang sa mahabang tulog. Saglit siyang napatingin sa akin bago umiwas ng tingin. Good morning, mahina niyang sabi. Good morning, kalmado kong sagot. Tahimik kaming kumain pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming tatlo. Habang tumatagal ay lalo kong napapansin kung gaano nakalayo ang loob ni Adrian sa akin. Dati kahit gaano siya kabisi ay palagi niya akong kinukumusta. Ngayon ay parang isa na lang akong estrangherong kasama niya sa bahay. Bandang tanghali ay dumating ang sinasabing special guest ni Doña Celeste. Mula sa taas ng hagdan ay nakita kong bumukas ang malaking pinto ng mansion at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling fit-in dress. Mahaba ang buhok nito at halatang sanay sa marangyang buhay. Nakangiti pa siya habang diretsong lumapit kay Doña Celeste at hinalikan nito sa pisingi. Auntie Celeste, malambing niyang bati. Biglang lumiwanag ang mukha ng biyanan ko. Samantha, hiha. Buti naman at dumating ka. Tahimik lang akong nakatayo sa hagdan habang pinanunood sila. Maya-maya pa ay bumaba rin si Adrian at halatang nagulat nang makita ang babae. Samantha. Ngumiti ito ng malapad bago lumapit kay Adrian at yumakap. Na-miss mo ba ako? Pakiramdam ko ay may mabigat na bagay na dumagan sa dibdib ko habang nakatingin sa kanilang dalawa.
Hindi man sila gumawa ng lantaran sa harapan ko, sapat na ang paraan ng pagtitig nila sa isa't isa para maintindihan ko ang lahat. "Veronica," tawag ni Doña Celeste sa akin nang mapansin niyang nakatayo lang ako sa hagdan. "Halika rito." Dahan-dahan akong bumaba habang pilit pinananatiling maayos ang mukha ko. Ngumiti si Doña Celeste na tila may binabalak. Samantha, siya ang asawa ni Adrian. Bahagyang natigilan si Samantha bago ako tinignan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ngumiti ito ng peke. "Ah, ikaw pala si Veronica." Tumango lang ako. "Adrian told me a lot about you." Dagdag pa niya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin doon, pero ramdam ko na may halong pagmamataas ang tono niya. Mula noon ay halos buong araw na nanatili si Samantha sa mansion. Kasabay naming kumain, nakipagkwentuhan kay Doña Celeste at tila ba matagal ng parte ng pamilya. Habang nasa dining table kami, ay biglang nagsalita si Doña Celeste. "Alam mo, Veronica, mas bagay sana kay Adrian ang babaeng marunong makisabay sa mundo namin." Tumigil sa pagkain si Adrian pero hindi nagsalita. "Hindi naman lahat nadadaan sa estado sa buhay." Kalmado kong sagot. Bahagyang natawa si Doña Celeste. "Yon ang laging sinasabi ng mga mahihirap." Tahimik lang akong napayuko habang naririnig ang mahinang tawa ni Samantha. "Actually, Auntie, simple naman talaga si Veronica, pero minsan kasi hindi sapat ang pagiging simple para maging bagay sa isang malaking pamilya." Napatingin ako kay Adrian, umaasang kahit paano ay magsasalita siya. Pero nanatili lang itong tahimik habang umiinom ng wine. At iyon ang mas nasakit. Hindi ang mga salita ng biyanan ko o ni Samantha, kundi ang pananahimik ng asawa ko habang unti-unti akong dinudurog sa harapan niya. Matapos ang hapunan ay tahimik akong lumabas sa garden ng mansion para makahinga. Mahigpit kong hawak ang cellphone ko habang pilit pinapakalma ang sarili ko. Pero maya-maya lang ay may narinig akong mga yayagpag mula sa likuran ko. Si Samantha. "Veronica," tawag niya habang nakangiti. Harimkin ako. "May kailangan ka ba?" Lumapit siya ng bahagya bago tumingin sa paligid na parang sinusuguradong walang ibang makakarinib. "You know, mabait ka naman pala. Kaya lang minsan, kailangan ding tanggapin kung kailan ka natatalo." Hindi ako nagsalita. Ngumiti siya bago bahagyang yumuko sa akin. Matagal nang mahal ni Adrian ang babaeng bagay sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, ay iniwan niya akong nakatayo roon. Tahimik akong napapikit habang pilit lunulunok ang sakit sa dibdib ko. Pero bago pa tuluyang bumagsak ang luha ko, ay may isang bagay na nailala ko. Ang mga records, ang access na matagal nang nasa akin. Dahan-dahan kong inilabas ang cellphone ko at binuksan ang confidential files ng Valencia Holdings na matagal ko nang hindi na pinapansin. At doon ko unang napansin ang sunod-sunod na malalaking withdrawals from the company funds, hitong na nga nakaraang buwan. Mga luxury purchases, condo payments, travel expenses, at paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ni Samantha sa mga transactions. Nanlamig ang bubong katawan ko habang isa-isang binabasa ang records. Hindi lang pala pagtataksilang nangyayari. Unti-unti na rin nilang sinisira ang kumpanya na iniwan sa akin ng taong nagtiwala sa akin noon. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, ay naramdaman kong hindi na sapat ang manahimik lang. Buong gabi akong hindi nakatulog matapos makita ang mga records ng kumpanya. Paulit-ulit kong binasa ang bawat transaksyon habang mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Hindi simpleng paggastos lang ang ginagawa ni Adrian at Samantha. Milyon-milyon ang nawawala sa pondo ng Valencia Holdings at malinaw na may taong gumagamit ng kumpanya para sustentuhan ang marangyang buhay nila.
Tahimik akong nakaupo sa maliit kong work area sa loob ng kwarto habang tanging ilaw mula sa laptop ang tumatama sa mukha ko. 2:00 na ng madaling araw, pero patuloy pa rin akong sa paghahanap ng ibang files. Habang tumatagal, ay mas marami akong natutuklasan. May mga bayad sa luxury condo sa BGC, may mga international travel bookings, may mga mamahaling alahas at designer bags na ipinapasok bilang client entertainment expenses. At halos lahat ng approval ay galing mismo kay Adrian. Napahawak ako sa noo ko habang pilit pinakakalma ang sarili. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang sirain ang kumpanyang pinaghirapan ng pamilya niya. Noong buhay pa si Don Emilio, paulit-ulit nitong sinasabi kay Adrian na ang negosyo ay hindi simpleng paraan para yumaman, kundi responsibilidad sa libo-libong empleyadong umaasa rito. Pero ngayon, tila wala nang pakialam si Adrian sa lahat ng yon. Napatigil ako nang makarinig ako ng mahinang katok sa pinto. Agad kong isinara ang laptop bago dahan-dahang tumayo. Pagbukas ko, ay bumungad si Adrian. Mukha itong bagong uwi at bahagyang amoy alak. "Hindi ka pa natutulog?" tanong niya habang iniiwas ang tingin sa akin. "May inaasikaso lang sa office." Tumanggo lang siya bago pumasok sa kwarto. Tahimik ko siyang pinagmamasdan habang tinatanggal niya ang coat niya. "Nasaan ka?" bigla kong tanong. Bahagya siyang natigilan. "May meeting." "Hanggang 2:00 ng madaling araw?" Napabuntong hininga siya na tila naiirita. "Veronica, pagod ako." Ilang segundo akong natahimik bago muling nagsalita. "Masaya ka ba?" Napalingon siya. "Ano? Masaya ka ba sa buhay natin ngayon?" Hindi siya agad sumagot, at sa katahimikang iyon, pakiramdam ko ay mas lalo kong nakuha ang sagot na ayaw kong marinig. "Hindi ko alam kung anong gusto mong palabasin," malamig niyang sabi. "Wala, nagtatanong lang ako." Ilang segundo niya akong tinitigan bago umiwas. "Masyado ka nang nag-iisip." Pagkatapos noon, ay dumiretso na siya sa banyo. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng kwarto habang pilit pinipigilan ang sariling masaktan. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa Valencia Holdings. Kahit executive assistant lang ang tingin sa akin ng karamihan, malaya akong nakakapasok sa halot lahat ng departments dahil matagal na akong pinagkakatiwalaan ng mga matatandang empleyado roon. Pagdating ko sa finance department, ay agad kong napansin ang tensyon sa paligid. Nagbubulungan ang ilang empleyado habang seryosong nakatingin sa mga monitors nila. "May problema ba?" tanong ko sa isa sa accountants. Nagulat ito nang makita ko bago pilit ngumiti. "Wala naman po, Ma'am Veronica." Pero halata sa mukha niyang may tinatago. Tahimik akong naglakad papunta sa records room at gamit ang access card na matagal nang nasa akin ay binuksan ko ang confidential database ng kumpanya. Mas lalo akong nanlamig nang makitang totoong estado ng Valencia Holdings. Lumalaki na pala ang utang ng kumpanya. May ilang investors na nagbabalak umatras. May mga delayed projects dahil nawawala ang budget allocations. At may mga reports na tahasang tinatago mula sa board members. Napaupo ako ng dahan-dahan habang nakatingin sa screen. Hindi ko inaakalang ganito na kalala ang sitwasyon. Habang abala ako sa pagbabasa ng records, ay biglang nagsalita mula sa likuran ko. "Mukhang nakita mo na rin." Agad akong napalingon. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Naka-gray suit ito at seryoso ang mukha, pero kalmado ang mga mata. Nanlaki ang mata ko nang makilala siya. Attorney Luis. Bahagya siyang ngumiti bago lumapit. Matagal ko na siyang kilala. Siya ang personal lawyer at matalik na kaibigan ni Don Emilio noon. Isa rin siya sa kakaunting taong nakakaalam ng tunay kong koneksyon sa kumpanya. "Akala ko, matagal nang lalapit ka sa akin," sabi niya habang umuupo sa harapan ko. Tahimik lang akong napayuko. Hindi ko gustong magkaroon ng gulo. Pero may gulo na, Veronica. Tahimik kaming dalawa sandali habang nakatingin siya sa mga record sa screen. "Hindi na ito simpleng pagkabayaan," dagdag niya. "Unti-unti nang nilulubog ni Adrian ang kumpanya." Napapikit ako ng mariin. Mahal ko siya noon, attorney.
Alam ko, pero hindi ko na siya makilala ngayon. Mahina siyang napabuntong hininga bago may inilabas na maliit na brown envelope mula sa briefcase niya. Dahan-dahan niyang iyong inilapag sa harapan ko. Matagal nang bilin ni Don Emilio na ibigay ko ito sa iyo kapag dumating ang oras na hindi na kayang pamunuan ng tama ng pamilya niya ang kumpanya. Napatitig ako sa envelope habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Akala ko hindi na darating ang araw na ito, mahinang sabi ko. Pero dumating na, Veronica. Nanginginig ang hand ko na hinawakan ng envelope. Veronica, seryosong sabi ni Attorney Luis, kung hindi ka kikilos mayon, mawawala ang Valencia Holdings at kasama roon ang kabuhayan ng libu-libong empleyadong walang kasalanan. Tahimik akong napayuko habang mahigpit na hawak ang envelope. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay unti-unti nang bumibigat ang responsibilidad na matagal kong tinatakasan. At habang nakatitig ako sa envelope na nasa harapan ko, ramdam kong malapit nang magbago ang lahat sa buhay ko. Ilang minuto akong tahimik na nakatitig sa brown envelope na iniwan ni Attorney Luis sa harapan ko. Pakiramdam ko ay bumigat lalo ang hangin sa loob ng records room habang unti-unting pumapasok sa isip ko ang lahat ng ibig sabihin ng mga dokumentong nasa loob niyon. Nang tuluyan ko yung buksan, ay agad bumungad sa akin ang makapal na legal papers na pirmado mismo ni Don Emilio Valencia bago ito namatay. Nanlamig ang mga kamay ko habang isa-isang binabasa ang laman yon. Malinaw na nakasaad doon na ako ang itinalagang successor ng Valencia Holdings sakaling mapatunayan na ang direktang pamilya ni Don Emilio ay hindi na kayang pamunuan ng maayos ang kumpanya. Nakasaad din doon ang detalyeng matagal nang itinago sa lahat na malaking porsyento ng shares ng kumpanya ay tahimik na ipinangalan sa akin ilang buwan bago namatay si Don Emilio. Napapikit ako ng mariin habang naaalala ang matandang lalaking minsang tumuring sa akin na parang tunay na anak. Noon, bago pa ako mapangasawa ni Adrian, isa lamang akong simpleng empleyado sa accounting department ng Valencia Holdings. Tahimik lang akong nagtatrabaho at halos walang pumapansin sa akin. Pero si Don Emilio, madalas niyang akong kausapin noon. Palagi niyang sinasabi na mas gusto niyang magtiwala sa taong marunong magpakumbaba kaysa sa taong puro yabang lang ang alam. Ang kumpanya, hindi lang tungkol sa pera. Tungkol ito sa mga taong umaasa rito. At ngayon, habang hawak ko ang mga dokumentong iyon, pakiramdam ko ay unti-unting bumabalik lahat ng bilin niya sa akin. Hindi pa alam ni na Adrian ang tungkol dyan, mahinang sabi ni Attorney Luis habang tahimik akong nagbabasa. Bakit ako? Mahinang kong tanong. Matagal muna siyang natahimik bago sumagot. Kasi ikaw lang ang nakita ni Don Emilio na may tunay na malasakit sa kumpanya. Hindi agad ako nakapagsalita. Sa loob ng maraming taon, pilit kong iniiwasan ang responsibilidad na iyon. Ayokong magkaroon ng gulo sa pamilya. Ayokong isipin nilang ginagamit ko si Adrian para sa kumpanya. Kaya mas pinili kong mamuhay bilang simpleng asawa at empleyado kahit alam kong kaya kong gawing higit pa roon. Pero ngayon, tila wala ng paraan para takasan ng katotohanan. Paglabas ko ng records room ay agad kong naramdaman ang pagbabago ng tingin ng ilang empleyado sa akin. May ilan na bulong ng bulong habang nakatingin sa direksyon ko. May ilan ding halatang hindi na ako gaanong nirerespeto simula nang mas maging malapit si Samantha kina Adrian at Doña Celeste. Habang naglalakad ako papunta sa elevator ay may dalawang empleyadong biglang tumawa ng mahina. Akala mo kung sino? Kapit lang namang sa asawa. Malay mo, malapit na rin siyang palitan. Tahimik akong nagpatuloy sa paglalakad na parang walang narinig. Pero kahit gaano ako kasanay sa pangmamaliit, hindi ko maitatanging may kirot pa rin sa dibdib ko. Pagdating ko sa executive floor ay nadatnan kong bukas ang opisina ni Adrian. Sa loob ay masayang nag-uusap sina Adrian at Samantha habang magkatabing nakaupo sa sopa. Nang makita nila ako, ay bahagyang natigilan si Adrian. "Veronica?" Tawag niya.
Pero bago pa siya makapagsalita ay agad nang ngumiti si Samantha. Perfect timing! Mamaya pala, may dinner gathering sa mansion. Auntie Celeste wants everyone there. Tahimik ko lang silang tinignan. Napansin kong nasa lamesa ni Adrian ang ilang shopping bags mula sa mamahaling luxury brands. Halatang bagong bili ang mga yon. At nang mapatingin ako kay Samantha, ay nakita ko ang bagong diamond bracelet sa pulso niya. Bigla kong naalala ang records na nakita ko kagabi. Company funds, luxury purchases. Mahigpit kong pinigilan ng sariling magsalita. May kailangan ka ba? Malamig na tanong ni Adrian. Bahagyang natigilan ako sa tono niya. Parang wala na talaga ang dating lambing sa boses nito. Iniiwan ko lang itong reports, mahinahon kong sagot, bago inilapag ang folders sa mesa. Ngunit bago tuluyang makaalis ay muling nagsalita si Samantha. You know, Veronica, dapat sumasama ka rin minsan sa social events. Kailangan presentable ang asawa ng executive. Tahimik akong humarap sa kanya. Wala namang masama sa pagiging simple. Bahagya siyang natawa. Simple is different from outdated. Hindi agad ako sumagot. Pero sa girid ng mata ko ay nakita kong hindi man lang siya sinaway ni Adrian. At yun na siguro ang pinakamasakit. Pagdating ng gabi ay muling naging sentro si Samantha sa mansion. Habang nasa hapagkainan kami ay halos lahat ng kwento ni na Doña Celeste ay tungkol sa kung gaano kagaling, kaganda at kaelegante si Samantha. Kung siya lang sana ang naging asawa ni Adrian noon, mas maayos siguro ang image ng pamilya natin. Direktang sabi ni Doña Celeste habang umiinom ng wine. Tahimik akong kumakain habang pilit hindi pinapansin ang bawat salita niya. Pero tila hindi pa sila kontento. Veronica, biglang tawag ni Doña Celeste, pakikuha nga ng wine sa kitchen? Tahimik akong tumayo at sumunod. Pero habang naglalakad ako pabalik ay narinig ko ang mahinang tawanan nila mula sa dining area. At least ngayon, mas bagay ng tignan si Adrian at Samantha. Sabi ni Doña Celeste, parang sila talaga ang power couple. Dagdag pa ni Samantha habang natatawa. Mahigpit kong hinawakan ng bote ng wine habang pilit kinakalma ang sarili ko. Sa mga sandaling iyon, malinaw kong nakita kung gaano nila akong mababang tignan. Pero habang unti-unti nilang minamamaliit ako, unti-unti ring tumitibay ang loob ko. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nagsisimula ko ng tanggapin na hindi na dapat akong manatiling tahimik. Lumipas ang ilang araw na halos walang tigil ang preparasyon sa nalalapit na anniversary celebration ng Valencia Holdings. Iyon ang pinakamalaking corporate event ng kumpanya kada taon, kaya abala ang lahat mula sa executives hanggang sa ordinaryong empleyado. Ngunit habang abala ang buong kumpanya sa paghahanda, mas lalo namang lumalala ang pakiramdam ko sa loob ng mansyon. Lalo nang naging komportable si Samantha sa bahay na para bang siya na ang tunay na asawa ni Adrian. Madalas ko silang makitang magkatabi sa sala habang nagtatawanan. Minsan ay sabay pa silang umaalis papuntang office habang ako ay tila hangin lamang sa paligid nila. At si Doña Celeste, tila mas lalo pang nasisiyahan habang nakikita akong unti-unting nasasaktan. Mas bagay talaga silang tingnan. Minsan kong narinig na sabi niya sa isa niyang amiga habang nasa garden party kami ng mansion. Classy si Samantha, hindi tulad ng iba dyan na kahit bihisan mo, probinsyana pa rin ang dating. Tahimik lang akong umiinom ng tubig habang kunwari ay walang naririnig. Pero sa totoo lang, bawat salita niya ay parang dahan-dahang tumutusok sa akin. Dumating rin ang gabi ng anniversary celebration. Napakagarbo ng event hall ng hotel sa BGC kung saan ginanap ang party. Punong-puno iyon ng investors, executives, media at malalaking business partners ng Valencia Holdings. Kumukuti tapang malalaking chandelier habang abala ang lahat sa pakikipag-usap at pagpapakitang gilas. Tahimik akong bumaba mula sa sasakyan habang suot ang simpleng itim na gown.
Hindi iyon kasing enggrande ng suot ni Samantha na agad naging sentro ng atensyon pagpasok pa lang niya sa hall. Halos lahat ng mata ay nasa kanya habang nakahawak siya sa braso ni Adrian. At ang mas masakit, hinayaan iyon ni Adrian. Nang makalapit ako sa entrance ay agad akong hinarang ni Doña Celeste. "Veronica," malamig niyang sabi habang sinusukat ang suot ko. "Hindi ka man lang nag-ayos ng maayos ngayong gabi?" Tahimik ko nang siyang tiningnan. "Maayos naman po." Napailing siya na tila dismayado. "Napakasimpleng babae mo talaga." Pagkatapos nun ay iniwan niya akong nakatayo roon habang sumunod siya kina Adrian at Samantha. Habang nagsisimula ang programa ay lalo kong napapansin ang kakaibang tingin ng mga tao sa akin. May ilang bulong ng bulong habang nakatingin sa direksyon namin. At hindi nagtagal ay nalaman ko rin kung bakit. Dahil halos buong gabi, si Samantha ang ipinapakilala ni Doña Celeste sa mga investors at business partners. "This is Samantha," nakangiti niyang sabi sa isang foreign investor. "She is very important to Adrian." Minsan pa nga ay narinig kong sinabi ni Doña Celeste sa isang grupo ng socialites. "Finally, may babaeng bagay na kay Adrian." Pakiramdam ko ay unti-unti akong kinakain ng kahihiyan habang tahimik lang na nakaupo sa gilid ng hall. Pero mas lalo akong nasaktan nang biglang tumayo si Adrian sa stage para sa speech niya. Nagpalakpakan ng lahat habang hawak niya ang microphone. "Good evening, everyone," kalmado niyang pinamulan. "Tonight is a celebration not only for Valencia Holdings but also for new beginnings." Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ngumiti si Adrian habang nakatingin sa crowd. Marami nang nagbago sa buhay ko nitong mga nakaraang buwan at minsan kailangan nating tanggapin kung kailan tayo hindi na masaya. Nanlamig ang buong katawan ko. At dahil doon, tumigil siya sandali bago tumingin sa direksyon ni Samantha. Nagbulungan agad ang mga tao. Naghigpit kong hinahawakan ng gilid ng upuan ko habang nakatitig sa kanya. At minabuti naming ayusin na rin ang personal naming sitwasyon. Nagbulungan agad ang mga tao. Hiwalay na pala sila. Kaya pala laging kasama si Samantha. Kawawa naman si Veronica. Pero tila wala nang pakialam si Adrian sa lahat ng iyon. Habang nakatayo siya sa stage ay ngumiti pa si Samantha mula sa baba. At si Doña Celeste, halatang proud na proud. Tahimik akong yumuko habang pilit pinipigilan ng pagluluha. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang ipahiya ako ng ganon sa harap ng napakaraming tao. Pero maya-maya lang ay unti-unti akong kumalma. Dahan-dahan kong inilabas ang cellphone ko mula sa clutch bag ko. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pinili kong tumigil sa pananahimik. Tinawagan ko si Attorney Luis. Tahimik lang ang boses ko nang sumagat siya sa kabilang linya. "Attorney, oras na." Ilang minuto lang ay biglang nagdilim ng mahagya ang malaking LED screen sa likod ng stage. Napahinto si Adrian sa pagsasalita habang nagtataka ang lahat. "Anong nangyayari?" Iritadong tanong ni Doña Celeste. Pero bago pa sila makapag-react, ay biglang lumabas sa screen ang sunod-sunod na financial records ng Valencia Holdings. Luxury purchases, secret fund transfers, travel expenses, at mga documents na pirmahadong mismo ni na Adrian at Doña Celeste. Unti-unting lumakas ang bulungan sa buong hall. "Ano to? Totoo ba yan? Company funds?" Nanlaki ang mata ni Adrian habang nakatitig sa screen. No, this can't be happening." Habang unti-unting lumalabas ang lahat ng ebidensya sa harap ng investors at media, dahan-dahan naman akong tumayo mula sa kinauupuan ko. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pananahimik, naramdaman kong hindi na ako ang babaeng api sa gabing iyon. Nagkagulo ang buong event hall matapos lumabas sa malaking LED screen ang sunod-sunod na records ng illegal na paggamit ng company funds. Halos lahat ng investors at board members ay nakatayo na habang seryosong nakatingin sa mga dokumentong patuloy na lumalabas sa screen.
Ang ilang media personnel naman ay agad na nagsimulang kumuha ng videos at pictures habang nag-uusap-usap ang mga tao sa paligid. Ano itong mga transactions na ito? Bakit may personal expenses na nakapangalan sa kumpanya? Hindi ba si Adrian ang pumirma rito? Sunod-sunod ang bulungan habang unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni na Adrian at Doña Celeste. Patayin niyo ang screen! Galit na sigaw ni Doña Celeste sa mga staff. Pero bago pa makagalaw ang mga technician ay biglang bumukas ang malaking pintuan ng hall. Sabay-sabay na palingon ang lahat nang makita si Attorney Luis na kalmadong naglalakad papasok kasama ang ilang legal representatives ng kumpanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko habang tahimik siyang lumapit sa stage. "Good evening," seryoso niyang sabi habang hawak ang microphone. Pasensya na sa abala pero kailangang malaman ng lahat ang totoong nangyayari sa Valencia Holdings. "Attorney Luis, ano bang ibig sabihin nito?" Galit na tanong ni Adrian habang bumababa mula sa stage. Diretso siyang tinignan ng abogado. Ang ibig sabihin nito ay may malinaw na paglustay ng company fund sa loob ng maraming buwan. "Kasalanan ng accounting department yan, hindi ko alam lahat ng lumalabas diyan." Tahimik na inilabas ni Attorney Luis ang ilang folders bago ito ipinakita sa harap ng mga board members. "Lahat ng approvals ay may pirma mo, Adrian?" Biglang natahimik ang paligid. Nanlaki ang mata ni Samantha habang unti-unting umaatras palayo kay Adrian. "Hindi ako involved dyan," mabilis niyang sabi habang nanginginig ang boses. "Si Adrian ang nagbigay ng lahat ng iyon sa akin." "Tumahimik ka," galit na sigaw ni Doña Celeste. Pero lalo lamang nagkagulo ang paligid. May ilang investors na galit na nakikipag-usap sa isa't isa habang ang iba naman ay halatang dismayado sa nangyayari. Habang nakatingin ako sa kanila ay hindi ko maiwasang maalala kung paano nila ako pinahiya ilang minuto lang ang nakakalipas, kung paano nila ako trinato na parang walang halaga sa harap ng lahat. Ngunit ngayon, unti-unting bumabaliktad ang lahat. Biglang lumapit si Adrian sa akin habang galit ang mukha nito. "Veronica, ikaw ba ang may gawa nito?" Madiin niyang tanong. Tahimik ko lang siyang tinignan. "Ang kapal naman mong magalit, samantalang kayo itong sumisira sa kumpanya." "Sinisira?" Galit niyang ulitin. "Ikaw ang sumisira sa pamilya natin." Bahagya akong matawa pero puno ng sakit ang naramdaman ko. "Pamilya?" Mahina akong sabi. "Nung ipinahiya mo ako sa harap ng lahat kanina, naisip mo bang pamilya mo ako?" Hindi agad siya nakasagot. Tahimik lang siyang nakatitig sa akin habang tila unti-unting pumapasok sa isip niya ang lahat ng ginawa niya. Pero hindi pa roon natatapos ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Attorney Luis sa gitna ng stage bago ito muling nagsalita. May isa pa pong bagay na kailangang malaman ng lahat. Tahimik na napatingin sa kanya ang buong hall. Kinuha niya ang isang makapal na legal document bago ito itinaas ng bahagya. Bago mamatay si Don Emilio Valencia, nag-iwan siyang legal succession documents para sa Valencia Holdings. Biglang napakunot noo si Doña Celeste. "Anong pinagsasabi mo?" Hindi siya pinansin ni Attorney Luis. Sa dokumentong ito, malinaw na nakasaad kung sino ang may pinakamalaking authority at share sa kumpanya kapag napatunayang hindi na kayang pamunuan ng maayos ang direct family ng Valencia Holdings. Unti-unting bumigat ang hangin sa paligid. Pakiramdam ko ay halos marinig ko ang mabilis kong tibok ng puso habang nakatayo sa gitna ng hall. At ang taong iyon? Tumigil sandali si Attorney Luis bago tumingin sa direksyon ko. Ay si Veronica Valencia. Parang tumigil ang buong paligid matapos niyang sabihin niyon. Halos lahat ng tao ay napatingin sa akin. Nanlaki ang mata ni Samantha habang unti-unting aatras palayo kay Adrian. "Ano?" Mahina niyang sabi. Maging si Doña Celeste ay tila nawalan ng kulay sa mukha. "Imposible," bulong niya.
Dahan-dahang lumapit ako sa gitna ng stage habang nakatingin ng lahat sa akin. Ramdam ko ang mabibigat na titig ng mga tao na dating walang pakialam sa presensya ko. Pag-akyat ko sa stage ay tahimik kong tinanggap ang mga dokumentong iniabot ni Attorney Luis. At dahil sa mga ebidensyang lumabas ngayong gabi, may authority si Veronica Valencia na tanggalin sa posisyon sina Adrian Valencia at Doña Celeste Valencia pending full investigation. Biglang nagkagulo muli ang paligid. No! Sigaw ni Doña Celeste habang mabilis na lumapit. Hindi pwedeng mangyari ito. Ako ang nagpundal ng lahat ng ito. Tahimik ko siyang hinarap. Hindi niyo ito pag-aari mag-isa. Kalmado kong sabi. Lumapit naman si Adrian habang halatang hindi pa rin makapaniwala. Veronica, please. Pero sa pagkakataong iyon, wala na akong naramdamang awa. Ilang taon akong nanahimik habang unti-unti nilang dinudurog ako. At ngayon na alam ko na ang buong katotohanan, alam kong hindi na ako maaaring umatras. Dahan-dahan kong hinawakan ang microphone bago diretsyong tumingin sa kanilang tatlo. Tanggal na kayo. Halos walang marinig sa buong hall matapos kong sabihin iyon. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Unti-unting pumuno ng bulungan ang paligid habang halatang hindi makapaniwala ang lahat sa nangyayari. At habang nakatingin ako kina Adrian, Samantha at Doña Celeste na unti-unting nawawalan ng kapangyarihan sa harap ng paraming tao, doon ko lang naramdaman na tuluyan ng tumapos ang matagal kong pananahimik. Kinabukasan, matapos ang magulong anniversary celebration ng Valencia Holdings, ay tila buong bansa ang pinag-uusapan ng nangyari. Halos lahat ng business news channels ay iyon ang laman ng balita. Kumalat din sa social media ang videos ng pagbubunyag ng anomalya sa kumpanya at ang eksenang tinanggal ko sina Adrian at Doña Celeste sa harap ng investors at media. Marami ang nagulat. Marami rin ang natuwa. Pero higit sa lahat, maraming nagsimulang magsalita laban kina Adrian at Doña Celeste matapos nilang mawalan ng impluwensya. Tahimik akong nakaupo sa opisina ng CEO habang pinapanood sa tablet ang sunod-sunod na reports tungkol sa kumpanya. Hindi pa rin ako sanay sa malaking opisinang iyon. Dati sa labas lang ako ng executive floor dumadaan. Ngayon, ako na ang nakaupo sa dating silya ni Don Emilio. Pero imbes na saya ang ramdaman ko, kakaibang bigat pa rin ang nasa dibdib ko. Naputo lang iniisip ko nang may kumatok sa pinto. Come in. Mahinahon kong sabi. Pumasok si Attorney Luis kasama ng ilang folders. May update tayo, sabi niya habang inilalapag ang document sa mesa ko. Tahimik kong binasa ang reports. Frozen na ang ilang personal accounts ni na Adrian at Doña Celeste habang iniimbestigahan ang pagkawala ng company funds. May ilang investors ding nagbabalak magsampa ng kaso laban sa kanila. At si Samantha? Tanong ko. Napabuntong hininga si Attorney Luis. Nawala muna, pero under monitoring na siya. Tahimik akong tumanggo. Maya-maya pa ay tumayo ako at lumapit sa malaking bintana ng opisina. Mula roon ay tanaw ko ang buong siyudad habang abala ang mga tao sa kani-kanilang trabaho. Natatakot ako. Mahina kong sabi. Bahagyang natahimik si Attorney Luis. Sa anong bagay? Sa... Baka hindi ko kayanin lahat ng ito. Ngumiti siya ng bahagya. Yan mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ni Don Emilio. Hindi ka sakim sa kapangyarihan. Tahimik akong napayuko. Sa mga sumunod na araw ay agad kong sinimulan ang pag-aayos ng kumpanya. Isa-isang ni-review ang delayed projects, mga nawawalang budget allocations at mga reklamo ng employees na matagal nang hindi pinapansin ng dating management. Doon ko nakita kung gaano kalala ang naging epekto ng kapabayaan ni na Adrian. May ilang empleyadong hindi na halos makabayad ng renta dahil delayed ang incentives nila. May mga project engineers na halos araw-araw nagtitiis sa kulang na supplies dahil nawawala ang pondo. At habang naririnig ko ang mga kwento nila, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang pala negosyo ang hawak ko ngayon. Buhay at kabuhayan ng maraming tao ang nakasalalay sa bawat desisyon ko.
Ngunit habang unti-unting bumabangon ang kumpanya, kabaliktaran naman ang nangyayari kina Adrian at Doña Celeste. Halos lahat ng dati nilang kaibigan ay unti-unting lumalayo sa kanila. Ang mga socialites na dating halos sambahin si Doña Celeste ay bigla na lamang hindi sumasagot sa tawag niya. Maging ang ilang business partners nila ay tuluyan ng umiwas. At sa unang pagkakataon, naramdaman nila kung gaano kabilis mawala ang mga taong nakapaligid kapag wala ng pera at impluensya. Isang gabi, habang nag-overtime ako sa opisina, biglang may kumatok sa pinto. Akala ko nung una ay si Attorney Luis lamang, pero nang bumukas ang pinto, ay agad akong natigilan. Si Adrian. Magulo ang buhok nito at halatang ilang gabi nang walang maayos na tulog. Malayo na ito sa dating maayos at mayabang na executive na kilala ng lahat. Tahimik lang siyang nakatayo sa may pintuan habang nakatingin sa akin. "Pwede ba tayong mag-usap?" Mahinang tanong niya. Hindi agad ako sumagot. Ilang segundo muna ang lumipas bago ko itinuro ang upuan sa harap ng mesa ko. Tahimik siyang umupo habang tila nahihirapang tumingin diretsyo sa akin. "What do you want, Adrian?" Malamig kong tanong. Napayuko siya bago mahigpit na pahawakan sa dalawang kamay niya. "Please, tulungan mo kami." Bahagya akong napawa, pero walang saya ang tunog niyon. "Kami?" "Si Mama. Hindi niya kinakaya lahat ng nangyayari." Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. "Alam mo ba kung gaano kahinghiya-hiya araw-araw?" Tuloy niya habang unti-unting namumula ang mata niya. "Lahat ng tao galit sa amin. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita kong tila unti-unting nababasag ang yabang ni Adrian." "Veronica," mahinang sabi niya habang nakatingin sa akin, "please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon." Pero habang nakikita ko siyang halos magmakaawa sa harap ko, ang tanging bumabalik sa isip ko ay ang gabing pinahiya niya ako sa harap ng napakaraming tao habang nangingiti lang si Samantha sa tabi niya. At doon ko napagtanto na may sugat na hindi basta naaayos sa simpleng paghingi ng tawad. Hayaming lang akong nakatingin kay Adrian habang nakaupo siya sa harapan ko. Halos hindi ko makilala ang lalaking minsang ipinaglaban ko noon sa pamilya niya. Wala na ang dating kumpiyansa at yabang sa mukha niya. Ang natitira na lamang ay pagod, hiya at desperasyon. "Veronica, please," muli niyang sabi habang mabigat ang boses. Hindi ko alam kung paano ko aayusin lahat. Ilang segundo akong natahimik bago ako nagsalita. "Noong ipinahiya mo ako sa harap ng buong kumpanya," kalmado kong sabi, "naisip mo ba kung paano ko aayusin ang sarili ko pagkatapos noon?" Napayuko siya. "Hindi ko ginustong umabot tayo sa ganito. Pero hinayaan mong mangyari." Tahimik na bumagsak ang luha niya habang nakatitig sa mesa. Sa totoo lang, may parte pa rin sa akin na nasasaktan habang nakikita siyang ganoon. Hindi madaling burahin ang mga taon ng pagsasama namin. Hindi madaling kalimutan na minsan ay minahal ko rin siyang ng totoo. Pero, mas malinaw sa akin ngayon ang lahat. Hindi sapat ang pagmamahal para manatili sa isang taong paulit-ulit kang sinasaktan. "Si Samantha," mahina niyang sabi. "Nagkamali ako." Napapikit ako ng mariin bago dahan-dahang huminga. "Hindi lang si Samantha ang problema, Adrian," sagot ko. "Pinili mong nanahimik habang unti-unti akong winawasak ng pamilya mo." Hindi siya nakapagsalita. Tahimik kaming dalawa sandali hanggang sa muli siyang nagsalita. "Mahal ka pa rin kita." Bahagya akong natawa pero puno ito ng sakit. "Masyado mo nang huling sinabi." Tahimik siyang napayuko habang pilit pinipigilan ng pag-iyak. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya tuluyang tumayo. "Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako," mahina niyang sabi bago tumingin sa akin. "Pero sana dumating ang araw na hindi mo na ako galit." Hindi ako sumagot. Tahimik ko lang siyang tinanood habang dahan-dahan siyang lumabas ng opisina ko. Pagkasara ng pinto ay sakalang ako napaupo ng maayos habang mabigat ang dibdib ko.
Pero bago pa ako tuluyang malunod sa iniisip ko, ay agad na bumukas muli ang pinto. Si Attorney Luis. Mukhang itong seryoso habang hawak ang tablet niya. May problema, agad niyang sabi. Ano yun? Tahimik niyang inilapag ang tablet sa harapan ko. Pagtingin ko ay sunod-sunod na transaction records agad ang bumungad sa akin. Namlamig ang katawan ko. May nagtatangkang ilipat ang natitirang offshore funds ng kumpanya, sabi niya, at mukhang si Samantha ang nasa likod nito. Agad kong kinuha ang cellphone ko habang sunod-sunod ang pumapasok na posibilidad sa isip ko. Maya-maya lang ay muling bumukas ang pinto at halos hingal na tumasok ang isa sa finance officers. Ma'am Veronica, may emergency authorization request pong ipinasa gamit ang dating executive codes ni Mr. Adrian. Blocked ba? Opo, pero may nag-attempt ulit mula sa ibang account. Mahigpit kong napahawakan ang kamay ko sa mesa. Tahimik akong napatingin kay Attorney Luis. Call the authorities. Agad siyang tumanggo. Kinagabihan ay halos hindi mapakali ang buong executive floor ng Valencia Holdings. Lahat ay abala sa pag-track ng mga accounts habang unti-unti lumalabas ang mas marami pang illegal transactions na konektado kay Samantha. At habang tumatagal, ay mas lalo kong naiintindihan na hindi pagmamahal ang habol niya kay Adrian noon. Pera, kapangyarihan, at maranghal na buhay. Bandang 11:00 ng gabi ay nakatanggap kami ng tawag mula sa Cybercrime Division. Ma'am Veronica, sabi ng investigator sa kabilang linya, natuto na po namin ang location ni Samantha. Agad akong tumayo mula sa kinuupuan ko. Nasaan siya? Nasa private condo unit sa BGC, mukhang naghahanda pong umalis ng bansa. Nanikip ang dibdib ko. Can you stop her? We're on our way already. Pagkababa ko ng tawag ay agad kong naramdaman ng kakaibang katahimikan sa loob ng opisina. Tahimik akong napaupo habang nakatingin sa malawak na syudad mula sa bintana. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat. Noong una, ang gusto ko lang naman ay maayos ang pagsasama namin kay Adrian. Pero habang tumatagal, ay tila unti-unti lumalabas ang totoong mukha ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Makalipas ang halos 1 oras ay muling tumawag ang investigator. Ma'am Veronica, seryoso niyang sabi, nahuli na po si Samantha. Napapikit ako ng mariin habang dahan-dahang humihinga. May dala pong ilang fake documents at malaking amount ng cash. Tahimik akong napayuko. Sa wakas, natigil na din ang pagtakas niya. Pero kahit nahuli na si Samantha, alam kong hindi pa rin tapos ang lahat. Dahil habang pinapanood kong unti-unting bumabagsak ang mga taong minsang nagmalaki at nang api sa akin, may bahagi pa rin sa puso kong nanghihinayang sa pamilyang tuluyang nasira dahil sa kasakiman at pagtataksil. Kinabukasan matapos mahuli si Samantha ay mas lalo pang umugong ang pangalan ng Valencia Holdings sa balita. Halos lahat ng news channels ay nakatutok sa eskandalong kinasangkutan dina Adrian, Doña Celeste at Samantha. Sa social media naman ay sunod-sunod ang opinyon ng mga tao. May galit, may awa at may satisfaction matapos makita kung paana bumagsak ang mga taong dating tingin sa sarili ay untouchable. Tahimik akong nakaupo sa conference room habang pinapanood ang live press briefing ng mga otoridad tungkol kay Samantha. Halatang pagod na ito habang inilalabas ng mga investigador ang mga ebidensyang nakuha mula sa condo unit niya. Hindi ko kasalanan lahat ng ito, umiiyak niyang sabi sa harap ng media. Si Adrian ang nagbibigay sa akin ng pera, si Doña Celeste rin ang nagsabi na magiging akin din ang kumpanya balang araw. Napapikit ako habang pinapakinggan iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, unti-unti nang naglalabasan ang totoong kulay nilang lahat. Pagkatapos ng press briefing, ay agad akong pinuntahan ni Attorney Luis. Magulo na sa side nila, sabi niya habang inilalapag ang ilang bagong reports sa mesa. Anong nangyayari? Si Samantha, sinisisi sina Adrian at Doña Celeste. Si Doña Celeste naman galit na galit kay Samantha at si Adrian halos hindi na makausap.
Tahimik akong napabuntong hininga. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa nangyayari o malungkot. Dahil kahit paano minsan ko ring tinuring na pamilya ang mga taong iyon. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan ng nagsampa ng kaso ang ilang investors laban kina Adrian at Doña Celeste. Isa-isang nagsilabasan ng mga anomalya sa kumpanya noong sila pa ang namamahala. Maging ang ilang dating empleyadong takot magsalita noon ay nagsimula ng magbigay ng testimonya laban sa kanila. Habang abala ang lahat sa investigasyon, mas lalo namang naging maayos ang takbo ng Valencia Holdings. Isa-isa kong inayos ang mga delayed projects at pinabalik ang ilang programs para sa employees na matagal na nilang tinanggal noon para makatipid. Naging mas bukas din ako sa pakikinig sa mga ordinaryong staff dahil ayokong maramdaman nila ang takot at pressure na matagal nilang tiniis. At unti-unti, naramdaman kong nagsisimulang bumalik ang tiwala ng mga tao sa kumpanya. Isang umaga, habang nag-iikot ako sa main office building, may isang matandang utility staff na lumapit sa akin. "Ma'am Veronica," mahina nitong sabi habang halatang kinakabahan. "Maraming salamat po." Napahinto ako. "Para saan?" Umiti ito ng bahagya. "Ngayon lang po ulit naging maayos trato sa amin dito. Dati po kasi parang walang kaming halaga." Hindi agad ako nakasagot. Sa simpleng mga silitang iyon, mas lalo kong naramdaman kung gaano kahalaga ang responsibilidad na hawak ko ngayon. Hindi lang pala negosyo ang kailangang iligtas, kundi pati dignidad ng mga taong matagal nang hindi pinakikinggan. Kinagabihan ay nagpasya akong dumaan sa lumang sementeryo kung saan nakalibing si Don Emilio Valencia. Tahimik ang buong paligid habang dahan-dahan akong naglalakad dala ng maliit na bouquet ng puting bulaklak. Matagal akong tumayo sa harap ng puntod niya bago tahimik na inilapag ang mga bulaklak. "Hindi ko po akalaing darating ako sa puntong ito," mahina kong sabi habang nakatingin sa pangalan niya sa lapida. Naalala ko kung paano siyang minsan pinagtanggol sa akin ni Doña Celeste noon. Hindi sukatan ng estado sa buhay para malaman kung anong klaseng tao ang isang tao, sabi niya minsan habang magkasama kaming umiinom ng tsaa sa garden ng mansyon. Noon ko unang naramdaman na may taong tunay na naniniwala sa akin. "At salamat po," mahinahon kong dagdag habang unti-unting namumuo ang luha sa mata ko. Tahimik lang akong nakatayo roon habang maraang umihip ang hangin, pero maya-maya lang ay may narinig akong mabagal na yapag mula sa likuran ko. Paglingon ko ay agad akong natigilan. Si Adrian. Mas lalo itong pumayat kumpara noong huli ko siyang nakita. Halatang ilang araw nang hindi maayos ang tulog nito. Tahimik lang siyang huminto ilang hakbang ang layo sa akin habang nakatingin sa puntod ng ama niya. Madalas siyang pumunta rito noon kapag magulo ang isip niya. Mahina niyang sabi. Hindi ako nagsalita. Dahan-dahan niyang lumapit sa puntod bago napayuko. Binigo ko siya. Puno ng pagsisising, sabi niya. Tahimik kong pinagmamasdan ang laking minsang naging sentro ng buhay ko. Ngayon tulay isa na lamang siyang anino ng dating Adrian na kilala ko. Masyado akong naging bulag, mahina niyang dagdag habang namumula ang ibabaw ng mata. Inuna ko ang pride ko at nawalan ako ng lahat. Ilang segundo akong natahimik bago ako nagsalita. Hindi pera o posisyon ang pinakamalaking nawala sa'yo, Adrian. Napapikit siyang mariin. Alam niyang tama ako. Dahil higit sa kumpanya at kayamanan, ang tunay na nawala sa kanya ay ang mga taong minsang tunay na nagmamahal at naniniwala sa kanya. At habang nakatingin ako sa kanya sa ilalim ng tahimik na gabi, doon ko tuluyang naunawaan kung paano kayang sirain ng kasakiman ang isang buong pamilya. Makalipas ang ilang linggo matapos ang eskandalo sa Valencia Holdings, ay tuluyan ang nagbago ang buhay ng lahat ng sangkot sa nangyari. Unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng investor sa kumpanya habang mas nagiging maayos ang takbo ng mga proyekto namin. Halos araw-araw ay puno ng meetings at inspections ang schedule ko, pero sa kabila ng pagod ay mas magaan na ang pakiramdam ko kumpara noon. Hindi na ako natatakot umuwi.
Hindi na ako kinakabahang makarinig ng masasakit na salita sa hapagkainan. At higit sa lahat, hindi ko na kailangang piliting manatili sa lugar kung saan unti-unti akong nawawala noon. Pero habang nagsisimula akong buuin muli ang sarili ko, kabaliktaran naman ang nangyayari kina Adrian at Doña Celeste. Halos maubos ang mga natitirang kaibigan nila. Ang mansyon na dati puno ng bisita at ingay ay naging tahimik. Maging ang ilang luxury properties nila ay kinailangang ibenta para maayos ang ilan sa mga legal expenses nila. At isang umaga, habang nasa kalagitnaan ako ng meeting kasama ang board members, biglang pumasok si Attorney Luis sa conference room. Mukha itong seryoso. "Veronica," mahina niyang sabi, "pwede ba kitang makausap sandali?" Agad akong tumayo at sumunod palabas ng conference room. Pagkasara ng pinto ay saka siya ng salita. Nasa ospital si Doña Celeste. Bahagya akong natigilan. Anong nangyari? Na-stroke siya kagabi. Tahimik akong napatingin sa sahig habang pilit inuunawa ang narinig ko. Kahit gaano kasama ang naging trato sa akin ng biyenan ko noon, hindi ko pa rin inakalang aabot siya sa ganoong sitwasyon. Kasama niya si Adrian ngayon, mukhang hindi na rin niyang kinakaya lahat ng pressure. Tahimik akong napabuntong hininga. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong ramdaman. Galit? Awa? Panghihinayang? Makalipas ang ilang oras na pag-iisip ay nagpasya rin akong pumunta sa ospital. Tahimik ang private room na pinagdalhan kay Doña Celeste. Pagpasok ko pa lang ay agad kong nakita si Adrian na nakaupo sa gilid ng kama ng ina niya. Mukha itong pagod at halatang ilang gabi nang walang maayos na pahinga. Nang makita niya ako ay bahagya siyang natigilan. "Veronica." Hindi ko siya pinansin agad. Dahan-dahan akong lumapit sa kama ni Doña Celeste. Nanlumo ako nang makita ang dating matapang at palaging maayos na babae na ngayon tila nang hina ng husto. Wala na ang dating tikas at yabang sa mukha niya. Halatang naapektuhan siyang malala ng lahat ng nangyari. Dahan-dahang dumilat si Doña Celeste nang maramdaman ang presensya ko. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, wala akong nakitang galit sa mga mata niya. Kundi lungkot. "Veronica," mahina niyang tawag habang halos nanginginig ang boses niya. Tahimik lang akong nakatayo. Unti-unting namumuo ang luha sa gilid ng mata niya. "Pasensya ka na." Parang saglit na tumigil ang buong paligid matapos kong marinig yon. Hindi ko akalaing darating ang araw na maririnig ko ang salitang yon mula sa kanya. "Napakasama kong tao sa'yo." Masyado akong naging bulag sa pride ko. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya habang pilit pinapakalma ang sarili ko. Mahal na mahal ko si Adrian at natakot akong baka hindi mo kayang makisabay sa mundong meron kami. Napabuntong hininga ako ng mahina. Pero kayo po mismo ang sumira sa mundong yun. Napapikit si Doña Celeste habang patuloy ang pagluha. "Alam ko." Tahimik ang buong kwarto ng loob ng ilang segundo. Taring mahinang tunog ng monitor ang maririnig habang nakaupo lang si Adrian sa gilid at tahimik na umiiyak. "At ikaw," mahinang sabi ni Doña Celeste habang nakatingin sa akin, "ikaw ang pamas naging mabuting tao sa aming lahat." Hindi agad ako nakapagsalita. Sa totoo lang, matagal kong hinintay ang araw na magsisi siya. Pero na yung nasa harapan ko na yon, wala akong maramdamang saya. Puro pagod lang at lungkot para sa pamilyang tuluyan ng nasira dahil sa kayabangan at kasakiman. Maya-maya pa ay tumayo si Adrian at dahan-dahang lumapit sa akin. Hindi ko na mababago lahat ng ginawa ko. Pero gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Napapikit ako sandali bago marahang huminga. Pero sinayang mo. Tahimik siyang napayuko matapos kong sabihin yon. At alam kong kahit gaano pa siya magsisi na yon, may mga bagay na hindi na talaga kayang ibalik ng panahon. Ilang minuto pa akong nanatili roon bago dahan-dahang tumalikod papunta sa pintuan. "Veronica," tawag ni Doña Celeste bago ako tuluyang lumabas. Huminto ako pero hindi lumingon. "Salamat, dahil hindi ka naging katulad namin." Mahigpit kong pinigilan ang sariling maiyak bago tuluyang lumabas ng kwarto.
Pagdating ko sa hallway ng ospital ay sakalang ako napahinto habang nakatingin sa malawak na bintana sa dulo ng koridor. Tahimik akong napaluha. Hindi dahil gusto ko pang bumalik sa nakaraan, kundi dahil sa wakas, unti-unti ko nang natututunang patawarin ang sarili ko mula sa sakit na matagal kong kinimkim. Makalipas ang halos 8 buwan matapos ang lahat ng eskandalong yumanig sa Valencia Holdings, ay tuluyan ng nagbago ang takbo ng kumpanya. Unti-unti nang bumalik ang tiwala ng investors at business partners habang mas lalo namang lumalawak ang mga proyekto namin sa iba't ibang probinsya. Marami ring empleyado ang nagsasabing ngayon lang nila naranasang maging maayos at patas ang pamamalakad sa loob ng kumpanya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naiintindihan kung bakit ipinagkatiwala ni Don Emilio sa akin ang Valencia Holdings. Hindi para maghigante, kundi para ayusin ang mga bagay na matagal nang nasira. Isang umaga ay maaga akong dumating sa main office building. Habang naglalakad ako sa lobby, ay isa-isang bumabati ang mga empleyado sa akin. Ang ilan sa kanila ay ngumingiti, habang ang iba naman ay halatang mas komportade na ngayon kumpara noong panahon ni na Adrian at Doña Celeste. "Good morning po, Ma'am Veronica." "Good morning po." Ngumiti lang ako ng bahagya habang patuloy sa paglalakad. Pagpasok ko sa opisina ay agad akong sinalubong ni Attorney Luis dala ang ilang folders. Approved ng bagong employee welfare program, sabi niya habang inilalapag ang documents sa mesa ko. Tahimik kong binasa ang proposal bago ngumiti ng bahagya. Kasama sa programang iyon ang libreng medical assistance para sa employees, dagdag scholarship para sa mga anak nila, at livelihood support para sa mga staff na matagal nang hirap sa buhay. "Sigurado po kayong kakayanin ng budget?" tanong ko. Ngumiti si Attorney Luis. "Mas malaki pa nga ang kinikita ng kumpanya ngayon kaysa dati." Tahimik akong napatingin sa bintana habang marahang humihinga. Noon, puro luho at pagpapakitang yaman lang ang inatupag ng dating management. Ngayon, pakiramdam ko ay unti-unti nang nagkakaroon ng tunay na direksyon ang kumpanya. Makalipas ang ilang linggo, ay inimbitahan akong bilang guest speaker sa isang business leadership event sa Makati. Noong una ay ayaw ko sanang pumunta dahil hindi ko naman hilig ang mga ganoong pagtitipon, pero napilitan din ako ni Attorney Luis. "Maraming gustong makirinig ng kwento mo," sabi niya. Tahimik lang akong napangiti noon. Hindi ko naman kailanman inisip na magiging inspirasyon ako sa ibang tao. Pagdating ko sa event hall, ay agad akong sinalubong ng ilang executives at reporters. Habang naglalakad ako papasok, ay hindi ko maiwasang maalala ang gabing minsan akong pinahiya sa harap ng mga taong naroon din ngayon. Pero iba na ang lahat. Hindi na ako ang babaeng tahimik lang na umiiyak sa isang sulok. Habang papunta ako sa VIP section, ay bigla akong natigilan nang makita ang isang pamilyar na tao sa di kalayuan. Si Adrian. Tahimik itong nakatayo malapit sa entrance habang hawak ang isang maliit na envelope. Simple na lamang ang suot nito ngayon at malayo na sa dating aura ng isang mayabang na executive. Nang magtagpo ang aming mga mata, ay bahagya itong ngumiti. "Congratulations," mahina niyang sabi nang makalapit ako. Tahimik ko lang siyang tinignan. "Salamat." Ilang segundo kaming natahimik bago siya muling nagsalita. "Magaling ka talagang mamuno, Adrian. Mas naging maayos ang kumpanya sa'yo." Wala akong nailsagot agad. Hindi dahil galit pa ako, kundi dahil ramdam kong wala na talaga ang dating emosyon na minsang meron ako para sa kanya. Tahimik na lang iyong sugat na matagal nang naghihilom. "Kumusta na si Doña Celeste?" Mahinahon kong tanong. "Mas okay na siya mayon," sabi niya. Tahimik na lang siya lagi sa bahay. Tumanggo ako ng bahagya. "Masaya ako para sa iyo, Veronica, kahit hindi na ako parte ng buhay mo." Napatingin siya sandali sa paligid bago muling ngumiti ng mapait. "At ngayon ko lang talagang nare-realize kung gaano kitang sinayang."
Tahimik akong nabuntong hininga. Hindi na mahalaga iyon ngayon, Adrian. Bahagya siyang natahimik bago tumanggo. At sa simpleng tingin niya sa akin, alam kong tuluyan na rin niyang tinanggap na hindi na maibabalik pa ang dati. Maya-maya pa ay tinawag ako para sa speech ko sa stage. Habang naglalakad ako papunta doon, ay ramdam ko ang mabibigat na tingin ng mga tao sa paligid. Pero sa pagkakataong iyon, wala na akong naramdamang kaba. Kalmado na ako. Buo na ulit. Pagkatapos ng event ay gabi na nang nakabalik ako sa Valencia Holdings. Imbes na umuwi agad, ay nagpasya muna akong umakyat sa rooftop ng building. Tahimik ang buong syudad habang kumikislap ang ilaw ng Maynila sa ibaba. Marahang umiihip ang malamig na hangin habang nakatayo ako roon at nakatanaw sa malayo. Napangiti ako ng bahagya habang naaalala ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang mga gabing umiiyak ako ng palihim. Ang mga pagkakataon na pakihamdam ko ay wala akong halaga. At ang araw na pinili kong tumigil sa pananahimik. Tahimik akong napahawak sa railing habang marahang humihinga. Hindi ko man gusto ang sakit na pinagdaanan ko, natutunan kong may mga pagkakataong kailangang masira muna ang isang tao para tuluyan niyang makita ang tunay na halaga niya. At habang nakatanaw ako sa malawak na lungsod sa ilalim ng tahimik na gabi, doon ko tuluyang naramdaman na hindi na ako ang dating Veronica na takot mawalan ng pagmamahal ng ibang tao. Dahil sa wakas, natutunan ko ng piliin at pahalagahan ang sarili ko.